Sa takbo ng buhay natin ngayon, ay mas madali ang mapahamak sa isa sa ating kaibigan, kaysa sa isang kaaway. Dahil, malamang na magtiwala tayo sa ating mga kaibigan, at hindi natin maiisip, na may gagawin sila sa atin na masama. Katulad ng kasong ito, isang 20 years old na si Mary Santina Collins, nangyayain siya ng dalawa niyang kaibigan, na ang akala niya na magtatambay lang sila, at magsasaya. Nakakalungkot, na ito ay hahantong sa sa pinakakasuklam-suklam na paraan. Ngunit bakit gugustuhin ng sino man na gawin ang isang bagay na tulad nito, sa isang batang babae, na lahat ng tao, ay inilarawan bilang kaibig-ibig, at mabait. Si Mary Santina Collins, ay ipinanganak noong July 6, 1999, sa Charlotte, North Carolina, sa kanyang ina na si Casey Del Pezo, ngunit si Mary ay nanirahan kasama ang kanyang lola, si Mia Alderman. Kung saan ito ang nagpalaki sa kanya, mula noong siya ay isang sanggol. Sa kasamaang palad, ipinanganak si Mary na may genetic na kondisyon, na kilala bilang Deletion Syndrome, o DeGeorge Syndrome. Kung saan, ito ang pangalawang pinakakaraniwang genetic disorder, sa likod ng Down Syndrome. Noong December 2019, tinansya ng gobyerno ng Estados Unidos, na ang genetic na kondisyong ito ay nakakaapekto sa humigit kumulang, 1 sa 4,000 katao. At nagiging sanhi ng iba't ibang pisikal, at mental na problema sa kalusugan. Gaya ng may mga depekto sa puso, mga sakit sa immune system, mga kapansanan sa pag-aaral, at mga isyu sa pag-uugali. Bilang resulta ng kondisyong ito, ipinanganak si Mary na may panloob na cleft palate. Na naging mahirap para sa kanya, na ipahayag ang kanyang sarili. Makikipag-usap lamang siya sa kanyang mga kapamilya, at malalapit na kaibigan. Dahil sa speech impediment niya, nahihiya siya. Karaniwan ng isang 20 taong gulang, ay kaya ng pangalagaan ang kanyang sarili, nang hindi na nangangailangan, ng tulong ng iba. Ngunit dahil sa kanyang kalagayan, nahihirapan si Mary, na pumunta, kahit sa kanyang mga kapitbahayan. Ang pagsasagawa ng napakaliit na gawain, tulad ng pagbibilang ay mahirap din, at siya ay madaling nalilito, kapag tinanong sa anumang gawaing pangkaisipan. Ngunit sa lahat ng ito, patuloy na nagsisikap si Mary, na magawa ang mga bagay ng mag-isa, kahit na madalas, ay hindi niya magawa. Sa kanyang lugar sa South Charlotte, ginagamit niya ang GPS ng kanyang cellphone, para mag-navigate sa kanyang daan, sa paglalakad. At sasakay ng Uber, kapag bumibisita sa kanyang mga kaibigan. At ang mga kaibigan niya, ang maghahatid sa kanya pauwi. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi pa huhuli si Mary sa kanyang charm. Siya ay isang masayahin at mapagmahal na tao, na mahilig sumayaw, kumanta, at gumuhit. At gumugol ng oras sa kanyang pamilya, at mga kaibigan. Ang sabi ng lahat ng nakakakilala sa kanya, isa siyang magandang dalaga, na masayang kasama. Walang masasabing masama tungkol sa kanya, at nakita niya ang kabutihan ng lahat, kahit na palagi siyang binubuli. Napakabait niya, at madaling magtiwala sa mga tao. Noong March 28, 2020, nakatanggap si Mary ng kakaiba, at hindi inaasahang imbitasyon mula kay Kelly Lavery, at Levi Pham. Isang magkasintahan na nakatira sa isang naka-trendy apartment complex, na tinatawag na The Yards, sa Noden neighborhood. Si Levi ay isang dating kaibigan ni Mary mula sa high school, at sandali silang nag-date, bago niya nakilala si Kelly. Si Kelly naman ay isang selosa at mapang-abusong kasintahan, kung saan, nang bubuli kay Mary sa social media, sa loob ng maraming buwan. Tatawagan niya sa ibang pangalan, kutsain ang kanyang kapansanan, at sasabihin sa kanya, na kikilan ang kanyang sariling buhay. Ngunit si Maria bilang mapagpatawad na tao, siya ay nagpasya na sumama sa kanila. Hindi niya alam na ito ay isang bitag, ng kanyang mga tinuturing na kaibigan. Nang pumayag si Mary na sumama sa kanila, nagpadala sina Kelly at Levi ng Uber, para sunduin siya. Gayunpaman, ang lola ni Mary, na alam kung paano binubuli ni Kelly si Mary noong nakaraan, ay ayaw niyang pumayag sa pagbisitang iyon. Dahil bilang isang nakakatanda, nararamdaman niya na may mali. Ngunit pinilit ni Mary na pumunta, at upang hindi siya malungkot o mag-isa, nagpasya ang kanyang lola na payagan siya. Samantala, si Kelly at Levi, ay nag-order ng sushi, dahil alam nila, na isa ito sa mga paborito ni Mary. At pagdating ni Mary,
tinanggap siya nila, para sumali sa party. Habang kumukuha sila ng mga larawan at gumawa ng mga video, para sa gram. Nag-imbita rin sila ng isa pang bisita, si James Salerno, alias Jimmy. Nakaibigan ni Kelly at Levi, kaya ang apat ay magkakasamang nagsaya. Ngunit ang mga bagay ay nagkaroon ng pagbabago, nang tumanggi si Mary na makisali, sa isang nakakadiring gawain, na makipag-foursome sa kanila. Nasaktan sila sa pagtanggi ni Mary, at ang tatlo ay nagsabuatan, upang patulugin siya, gamit ang Xanax. Sa sandaling mawala ng malay si Mary, brutal na inatake siya ng tatlo, at nagtamo ng humigit kumulang 133 sugat. Ipinaglaban ng kawawang babae ang kanyang buhay, ngunit ano ang magagawa niya, sa ganoong sitwasyon? Siya lang laban sa tatlong halimaw. Nagdusa siyang mag-isa sa takot, at sakit, bago siya tuluyang mawalan ng buhay, nang dahil sa kanyang mga sugat. Nang makita nila ang kanilang ginawa, mabilis na tinawagan ni Jimmy si America Dill. Isang kakilala, na nakilala niya sa Tinder, para pumunta at tulungan silang maglinis sa mga kalat na ginawa nila. Sinubukan nilang takpan ang napipintong amoy ng agnas, at burahin ang ebidensya ng kanilang krimen, sa pamamagitan ng pagtatakip sa katawan ni Mary, ng Cascade dish detergent, at pumpkin spice shower gel. Pagkatapos ay binalot nila ng duct tape, at saran wrap. At pagkatapos ay inilagay ang kanyang katawan, sa isang bag ng basura. Pinunit nila ang kotsan ni Kelly at Levi, at tinagaw nila ang kanyang katawan doon, at maingat na tinakpan pabalik gaya ng dati. Ang kanilang huling plano, pagkatapos, ay sunugin ng buo ang kotsan, para burahin ang ebidensya, ng kanilang karumal-dumal na krimen. Sa kalaunan ay napag-alaman, na si Kelly Lavery, ang mastermind, at ang pasimuno sa masamang plano. Samantala, ang lola ni Mary na si Mia, ay nabalisa na. Habang naghihintay siya, dahil lampas na sa oras, na inaasahan niya, upang iuwi nila si Mary. Sa una, sinubukan niyang iwaksi ang mga nakakagambalang kaisipan, na maaaring may mali. Dahil nakita niya ang mga video na in-upload ng kanyang mga kaibigan, kung saan parang ang saya-saya nila. Naisip niya na ang kanyang apo, ay masyadong nag-enjoy sa party. Ngunit sa isang bahagi ng kanyang isip, hindi niya nakita si Mary, na nag-update ng kanyang sariling social media, ng mga post ng anumang mga larawan, o mga video, mula sa masayang oras kasama ang mga kaibigan. Pagkatapos, nag-alala na siya lalo, nang hindi niya matawagan ang cellphone ni Mary. Ngunit nagawa niyang malaman ang kanyang huling lokasyon, sa apartment ni Kelly at Levi. Kaya't nagpa siya siyang sundan ito, at sa sandaling kumatok siya sa pinto ng magkasintahan, agad na lumabas si Kelly at Levi, at sinabi sa kanya, na umalis na si Mary sa kanilang lugar. Ngunit alam ni Mia, na walang paraan si Mary, na umalis ng mag-isa. Kailangan din ni Mary ang kanyang telepono, upang mag-navigate sa daanan ng bayan. At hindi niya ito makontak, dahil sinubukan niyang tumawag sa kanya. Kumbinsido siya na may nangyaring mali. Mabilis na nag-file si Mia ng police report, sa Charlotte-Mecklenburg Police Department, noong March 30, 2020. Gayunpaman ang CM ay walang pakialam, sa anumang nawawalang tao. Dahil, ayon sa kanila, ang nawawalang tao ay hindi krimen. Dahil marami na silang nakitang matatanda, na nawawala anumang oras, at muling lumilitaw sa ibang pagkakataon. Ayon sa kanila, ang Charlotte-Mecklenburg Police Missing Persons Unit, ay tumatanggap ng higit sa 3,500 nawawalang mga ulat taon-taon. Humigit kumulang 70% ng mga ulat na iyon, ay kinabibilangan ng mga kabataan. Sa pagitan ng edad na 13 at 17, ang bumubuo dito, at pinakamalaking bilang ng mga nakagawian na tumakas na mga nasa hustong gulang ay bumubuo sa iba pang 30%. Sa average sa anumang partikular na taon, wala pang 10 ulat, ang talagang may kinalaman sa foul play. Kaya nang magsampa si Mia ng ulat para sa isang nawawalang tao, hindi siya sineseryoso ng mga awtoridad. Sinabi ni Mia, na ang detective na nakatalaga sa kaso, ay isang beses lang pumunta sa apartment ng mag-asawa, at umalis agad, nang walang sumasagot sa pinto. Dahil sa pagkadismaya ng walang pakialam na saloobin ng mga awtoridad, si Mia at ang ina ni Mary na si Casey, ay nagsimulang mag-imbestiga sa kanilang sariling sikap. Sa pamamagitan ng madalas na pagpunta sa apartment ni Kelly at Levi, araw-araw sa paghahanap kay Mary.
Sa isang pagkakataon, pinapasok ni Levi sina Mia at Casey sa apartment, para hanapin si Mary. Ngunit, hindi niya pinapasok si Mia sa kwarto, dahil alam niyang, sisirain nito, ang lahat ng nasa silid, para mahanap ang apo. Kaya mabilis nilang ginabayan si Casey sa silid, ngunit wala siyang nakitang palatandaan ng kanyang anak. Sa kalaunan, sinabihan ng detective na si Joshua ang pamilya ni Mary, na itigil na ang panggigipit sa magkasintahan. Ngunit, hindi pa handang huminto ang dalawang babae, dahil nakita nila, na hindi interesado ang detective na humahawak sa kaso ni Mary, sa kabila ng lahat ng pakiusap nila. Iminungkahi pa ng lola ni Mary, na kumuha sila ng CCTV footage mula sa apartment, upang matukoy kung talagang umalis si Mary sa bahay. Ngunit sinabi ng detective, na kailangan nila ng warrant, para makuha ang TV footage. Ngunit iyon ay isang kasinungalingan, dahil si Mia sa kanyang sarili, ay nakakuha ng pahintulot mula sa corporate office ng apartment, upang tingnan ang footage, nang walang anumang warrant. Ngunit sa kasamaang palad, sa oras na ito ang footage mula sa araw ng insidente, ay nabura na. Samantala, nagsimula ng ipagabang ni Jimmy Solo ang krimen sa iba. Hindi lang siya nagabang, ipinakita pa niya ang mga larawan, at mga video ng katawan ni Mary, sa kanyang telepono. Ang sinabihan niya, agad itong nagsumbong sa mga awtoridad. At agad naman kumatok sa pintuan ni Kelly ang mga pulis. Pinayagan ng dalawa ang mga investigador na halughugin ang kanilang apartment. Ngunit walang nakita ang mga detective, dahil, wala silang search warrant, para magsagawa ng maayos na paghahanap. At kung walang warrant, ang may-ari ng bahay, ay maaaring sabihin sa iyo, kung saan titingin, at kung saan hindi dapat tumingin. At ito mismo ang nangyari. Kaya umalis ang mga detective sa apartment, sa paniniwalang wala roon si Mary. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, noong April 4, 2020, muling tumawag ang saksi at iginiit, na ang bangkay ni Mary ay nasa bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, sila ay mas tiyak, at itinuro ang detective sa tamang direksyon. Mabilis na nakakuha ng search warrant ang CM, at kasunod nito, muling kumakatok sa pinto ng mag-asawa. Nang makapasok sila, dumiretso sila sa cotton, ng kwarto. At nang buksan nila ito, naroon ang katawan ni Mary, maingat na nakabalot sa isang itim na trash bag. Noong April 5, 2020, inaresto si Jimmy Salerno 19, kasama sina Kelly Lavery 24, at Levi Pham 21. Kinasuhan sila ng homicide, kidnapping, at pagtatago ng katawan. Si Jimmy ay may dating criminal record ng armed robbery, at marijuana possession. Ang unang nasasakdal na si Kelly Lavery, ay kumuha ng plea deal, at pumayag na umamin ng guilty, sa second-degree homicide. Siya ay sinentensyahan ng 25 hanggang 32 taon sa bilangguan. At kasalukuyang naglilingkod sa kanyang parusa, sa Anson Correctional Institution. Ngunit kung gaano man katagal makulong si Kelly, walang sapat na panahon, upang bayaran ang kanyang ginawang pagkakasala. Ang kanyang plea deal ay nagpagalit sa pamilya ni Mary, dahil naramdaman nila, na ang buhay ng kanilang anak na babae, ay nagkakahalaga lang, ng higit sa 25 taon. At ang pangalawang nasasakdal na si Levi, hindi umamin sa pagkakasala, at pagpatay at mga kaso ng pagkidnap. Nasa kulungan pa rin siya, naghihintay ng paglilitis, as of October 2023. At si America Deal, na unang tumakas sa Colorado, isinuko niya ang kanyang sarili, sa mga awtoridad sa Colorado, matapos niyang malaman, na may inilabas na warrant, para sa pag-aresto sa kanya. Kinasuhan siya ng felony accessory, pagkatapos ng katotohanan at pagtatago ng katawan. Siya ay na-extradite, sa North Carolina, kung saan siya ay pinalaya sa $100,000 na pensa, noong September 18, 2020. Samantala, noong January 13, 2023, si Jimmy Salerno, na una nang umamin na hindi nagkasala, ay humarap sa isang hukom para sa isang pagdinig na payensa. Sa kabila ng mga pakiusap ng pamilya ni Mary sa hukom, na hindi siya pagbigyan ng payensa, ang kanilang mga pagsusumamo ay hindi narinig, habang ang hukom ay nagpatuloy sa paggawad sa kanya, ng isang $250,000 na payensa. Gayunpaman, nanatili si Jimmy sa kulungan, hanggang June 15, 2023. Noong siya ay pinalaya at siya ay kasalukuyang nasa publiko, na walang mga kondisyon,
Nalungkot muli ang pamilya ni Mary, na makita ang mga tao, na patay sa kanilang anak na babae, na nakakuha ng isang deal. Habang hindi nila binigyan si Mary, ng pagkakataon, para sa kanyang sariling buhay. Noong July 5, 2020, bisperas ng kanyang ika-21 kaarawan, nagdaos ang pamilya ni Mary, ng isang maliit na pribadong serbisyo, para sa kanya. Ang pamilya ay hindi makapagbigay sa kanya ng magandang libing, na gusto nila. Dahil 10 tao lamang ang dumalo, dahil sa mga paghihigpit sa pandemya. Upang hanapin ang katarungan para kay Mary, at sa iba pang katulad niya, ang pamilya ni Mary ay nag-set up ng isang organisasyong, Boses ni Mary, na naghahanap ng pagbabago sa patakaran, sa mga pagsisiyasat ng nawawalang tao. Lalo na, kapag kinasasangkutan ng mga taong, may mga espesyal na pangangailangan. Ang kaso ni Mary ay hindi isang tipikal na kaso, ng isang nawawalang tao. Siya ay pinigilan lamang laban sa kanyang nais, at wala siyang paraan upang humingi ng tulong, dahil sa kanyang genetic na kondisyon. Ang kanyang pamilya ay nagsusulong ngayon para sa isang pagbabago, sa sistema na magbibigay ng kapangyarihan, sa malalapit na kamag-anak ng biktima, na magsalita. Kung ang taong iniulat na nawawala, ay itinuring na tunay na nawawala, at posibleng nasa panganib. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. As always, keep safe everyone.